Dalawang malakas at biglaang sampal ang bumasag sa masayang atmosfera ng umaga ng ika-1 ng Enero. Kagagaling ko lang sa kusina, dala ang isang bandehado ng bagong lutong pansit canton at lumpiang Shanghai. Nang pag-angat ko ng paningin, nakita ko ang aking 3 taong gulang na anak na si Maya, na tumilapon sa matigas na sahig na baldosa. Sa kanyang maliliit na kamay, mahigpit pa rin niyang hawak ang kalahati ng pulang balot ng isang mamahaling Ferrero Rocher na tsokolate. Mariing nakatikom ang kanyang maliliit na labi, at bakas ang labis na takot sa kanyang mga mata. Tila bumara ang iyak sa kanyang lalamunan. Ang taong nagbuhat ng kamay sa kanya ay walang iba kundi ang aking biyenan, si Mama Teresita. Sa sandaling iyon, nakapamewang siya at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa bata sa sahig. Sa kanyang karaniwang maayos at seryosong mukha ay nakapaskil ang isang nakakasukang ekspresyon. Lamon, lamon, puro ka lang lamon. Wala kang kabusugan. Patay gutom, singhal niya. Espesyal kong inilagay ang mga tsokolating iyan sa mesa para sa medianoche at para sa pamamanhikan ni Paulo, para naman hindi tayo mapahiya sa pamilya ng mapapangasawa niya. Tapos ikaw, batang yagit, bakit ang takaw mo? Deserve mo bang kumain ng ganyang kamamahaling bagay? Walang modo. Nagmana ka talaga sa nanay mong walang pinag-aralan. Sa makinis at malambot na pisngi ni Maya, mabilis na namula ang hugis ng 5 daliri. Hindi na kinaya ng bata at tuluyan na siyang humagulgol ng malakas. Nanginginig ang kanyang maliit na katawan. Umatras siya palayo at sumigaw. Mama! Ang sakit po, Mama! Nang makita ko ang mabilis na pamamaga ng pulang marka sa mukha ng aking anak, naramdaman ko ang pag-akyat ng kumukulong dugo sa aking ulo. Anak ko ito. Binuhat ko siya sa aking sinapupunan ng 9 na buwan at iningatan na parang isang kayamanan. Ngayon, sa araw ng bagong taon, ang araw ng pagkakabuklod ng pamilya, ang sarili niyang lola ay hayagan siyang sinampal ng 2 beses dahil lang sa pagkain ng isang tsokolating nakapatong sa mesa sa sala at dinuro-duro pa siya at tinawag na walang modo. Sa sandaling iyon, tuluyang nagdilim ang aking paningin. Buong lakas kong ibinalibag sa sahig ang porselanang bandehado na hawak ko. Sa isang nakakabinging kalabog, nagkadurog-durog ito. Nagkalat ang mainit na pansit at lumpia sa buong sahig. Hindi ko na ito pinagtuunan ng pansin. Sa 3 hakbang, narating ko ang aking anak at mahigpit siyang niyakap. Nang takpan ko ng aking palad ang nagiinit niyang pisngi, ang galit sa aking puso ay nauwi sa uhaw para sa paghihiganti. Mabilis akong tumayo. Bago pa man makapag-react ang sinuman, itinaas ko ang aking kanang kamay, ibinuhos ang lahat ng aking lakas, at matinding sinampal ang nakakagigil na mukha ni Mama Teresita. Pak! Unang sampal para sa aking anak. Sa lakas ng sampal, muntik nang tumumba ang ulo ni Mama Teresita. Umatras siya. Pak! Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong makabawi, at agad ko siyang sinampal muli gamit ang likod ng aking palad. Sa lakas ng ikalawang sampal, nalaglag, at tumunog sa sahig ang perlas niyang hikaw. Nawalan siya ng balanse, at napabagsak sa leather na sofa. Ang sumunod na 3 sampal ay ibinigay ko ng walang patumangga, salitan ang kaliwat kanan kong kamay. Sa 5 sampal na iyon, ibinuhos ko ang lahat ng pang-aalipusta, pagtitimpi, at pagpaparayang tiniis ko sa pamilyang ito sa loob ng 3 taong pagsasama namin sa kasal, at ibinalik ko ito ng may patong. Nabaliw ka na ba, Ana? Siraulo ka! Tili ni Mama Teresita na halos maputulan ng litid. Hinawakan niya ng 2 kamay ang namamagang mukha at nag-iingay na parang asong inuulol habang nagpapagulong-gulong sa sofa. Anong nangyayari dito? Ang manugang. Sinasaktan ang biyanan. Danilo, nasaan ka ba? Gusto akong patayin ng asawa mo. Ang buong sala ng pamilya Di Makulangan ay nabalot ng nakakabinging katahimikan. Ang biyanan kong lalaki, si Papa Nestor, ay nanigas habang hawak ang tasa ng kape sa ere, hindi man lang napansin na napaso na ng natapong kape ang kanyang kamay. Ang nakababatang kapatid ng asawa ko na si Paulo ay sa sobrang gulat ay nabitawan ang kanyang cellphone na tumalsik sa gilid. At ang asawa kong si Danilo, hawak pa rin ang parol na isasabit sana niya sa pintuan, ay nakatayo sa may pasilyo na parang isang tuod na kahoy. Nanigas siya roon ng 5 segundo bago tila natauhan, ibinagsak ang parol at parang baliw na tumakbo palapit sa akin. Ana, nakainom ka ba ng lason? Nanay ko yan. Itinulak ako ni Danilo. Tumaas ang boses niya dahil sa matinding galit at takot. Hindi man lang niya tinignan ang sarili niyang anak na umiiyak sa sahig.
Sa halip ay puno ng pag-aalalang tinulungan si Mama Teresita sa sofa. Ma, ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Nang makitang ipinagtatanggol siya ng paborito niyang panganay, mas lalong naging hysterical ang pag-iyak ni Mama Teresita, nagwawala at ipinapadyak ang mga paa. Dan, bagong taon ngayon. Gusto niya akong patayin sa harap ninyong lahat. Ayoko na mabuhay. Matalim na lumingon sa akin si Danilo. Namumula ang kanyang mga mata. Dinuro niya ako at sumigaw. Ana, nawalan ka na ba ng utak? Nakatatanda ang nanay ko. Kahit na napagbuhatan niya ng kamay ang bata, maganda ang intensyon niya para turuan ng leksyon. Tapos ikaw, isang manugang, may ganang manampal ng biyenan? 5 beses pa. Wala ka bang utang na loob at paggalang sa nakatatanda? Lumuhod ka ngayon din at humingi ng tawad kay mama. Kundi hindi magiging maganda ang araw na to para sa'yo. Lumuhod at humingi ng tawad. Habang nakatingin sa mukha ni Danilo na puno ng kaplastikan, parang narinig ko ang pinaka nakakatawang biro sa buong mundo. Mahigpit kong niyakap si Maya. Nagbabadya ang mga luha sa aking mga mata, ngunit nagtiimbagang ako para hindi ito tumulo. Danilo, imulat mo ang mga bulag mong mata at tignan mo. 3 taong gulang pa lang si Maya. Anong malay niya? May tsokolate sa mesa. Kumuha ang bata ng isa. Bakit biglang naging kawalan ng modo yon para sampalin ng nanay mo sa mukha? Nasaan ka? At bakit hindi ka nagsalita tungkol sa delikadeza noong tinawag niyang patay gutom ang anak ko? Nasaan ka noon? Sa pagkakataong ito, si Papa Nestor, na kanina patahimik na nanonood, ay sa wakas tumayo, umaktong haligi ng tahanan at sa isang autoritaryo at malamig na tono ay sinabing, Ana, sumobra ka na talaga ngayon. Sa pamilyang di makulangan, pinapahalagahan natin ang tradisyon at respeto. Kung makalabas sa bahay na ito ang balita na sinasaktan ng manugang ang biyenan, paano ko pa ihaharap ang mukha ko sa mga tao? Pakinggan mo si Dan. Humingi ka ng tawad kay mama mo. Iwan na natin to sa loob ng pamilya. Si Paolo, na nagtatago sa likod ni Papa Nestor, ay mayabang na sumingit. Kaya nga, Ate Ana, dahil lang sa tsokolate, binugbog mo na si mama. May pamamanhikan ako sa ika-6 ng buwan. Kung malaman ito ng pamilya ni Yasi at maudlot ang kasal ko, kaya mo bang bayaran yon? Nakikinig sa kanilang mga mapagkunwaring paratang, nakatingin sa mga makasarili at walang pusong mga dimakulangan na ito, tuluyan nang namatay ang puso ko. Sa kanilang lohika, ang dignidad at katawan ng anak ko ay mas mababa pa ang halaga kaysa sa tsokolate sa mesa. Isang tsokolate ang sisira sa kasal? Tinitigan ko ng matalim si Paolo. Paolo, may kapal ka pa ng mukhang banggitin ang kasal mo? Sa loob ng 3 taon, nakatira ka sa kondo namin ng libre, kumakain ng libre, yung mga pambili mo ng regalo sa girlfriend mo, hindi ba sa sweldo ko kinuha ng kuya mo para ibigay sa'yo? At ngayon, kumain lang ng isang tsokolate ang anak ko sa sarili niyang bahay, sinampal siya ng nanay mo. At ikaw, ang mukha at reputasyon mo pa rin ang inaalala mo? Biglang tumalon sa galit si Mama Teresita mula sa sofa at dinuro ako, sumisigaw ng tila nasasapian. Dan, tignan mo ang babaeng yan. Hiwalayan mo na yan. Ipaanul mo ang aswang na yan. Palayasin mo kasama ang palamunin niyang anak at siguraduhin mong wala siyang makukuhang ni isang kusing. Pagkabanggit pa lang ng salitang hiwalayan, lalong uminit ang tensyon sa sala. Nagbago ang ekspresyon ni Danilo. Tumingin siya sa akin. May kumislap na kumpiyansa at pagbabanta sa kanyang mga mata. Sa isip niya, kahit na tahimik lang ako alang-alang sa bata, at para mapanatiling buo ang pamilya, lagi naman akong handang magtiis. Akala niya ang pananakot ng paghihiwalay, ang pinakamalakas niyang alas, na kapag binanggit niya ito, susuko ako para sa kapakanan ng anak ko. Ana, narinig mo yon? Tuluyan mo nang dinurog ang puso ng nanay ko. Huminga ng malalim si Danilo at sa malamig na boses ay sinabi, Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod ka sa harap ni mama at humingi ng tawad. Linisin mo ang nagkalat na pansit sa sahig. Kundi bukas na bukas din pupunta tayo sa abogado para mag-file ng annulment. At kapag nangyari yon, huwag kang iiyak-iyak at magmamakaawa sa akin. Dahan-dahan kong iniyuko ang aking ulo. Si Maya sa aking mga bisig ay mahigpit na nakakapit sa aking kwelyo gamit ang kanyang maliliit at matatabang kamay. Punong-puno ng luha ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang maliit na katawan sa takot. Ang bakas ng daliri sa kanyang mukha, parang mainit na plansang nakapaso sa puso ko. Kung aatras ako ngayon,
Ang anak ko ay lalaking tratratuhing palamunin ng pamilyang ito habang buhay, isang batang pwedeng saktan at hiyain ng walang kalaban-laban. Bilang isang ina, hindi ako pwedeng umatras. Marahan kong pinunasan ang mga luha ni Maya, saka habang yakap siya, dahan-dahan akong tumayo ng tuwid. Sinalubong ko ang mayabang at nagbabantang tingin ni Danilo. Ngumisi ako ng malamig at sinabing, Danilo, hindi na natin kailangang maghintay ng bukas. Sasabihin ko ng malinaw at malakas. At umalingaw-ngaw ang boses ko sa patay na katahimikan ng sala. Ngayon din, as in ngayon mismo, maghihiwalay tayo. Pagkatapos kong bitawan ang mabigat na linyang iyon, ang buong sala ay binalot ng kakaibang katahimikan. Ang reaksyon sa mukha ni Danilo ay agad naging napakalinaw. Mula sa pagiging kumpiyansang panalo siya, naging gulat, hanggang sa napalitan ng matinding puot. Ha! Malamig siyang tumawa. Tinitignan ako mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Ana, huwag kang magmamatapang. Annulment? Sige, maghiwalay tayo. Sinong tinakot mo? Hindi ka ba nahihiya na nakikipaghiwalay ka sa araw ng bagong taon? Lalabas ka sa pintuang ito na may bitbit na anak? Tignan natin kung may magkakamali pang lalaki na lumingon sa'yo. Binabalaan kita. Kapag lumabas ka sa bahay na to, tapos na ang masarap mong buhay. Masarap na buhay? Niyakap ko ng mahigpit si Maya. Tila nakarinig ng pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Danilo, may kapal ka ba talaga ng mukhang magsalita sa akin ng tungkol sa yaman? Ang tinutukoy mo ba ay ang buhay kung saan kumikita ka lang ng barya, tapos ako pa ang namomroblema sa pagbudget ng gatas ng bata at kailangang magkumpara ng presyo sa tatlong magkakaibang grocery? O ang ibig mong sabihin? Kailangan kong ipagpatuloy ang pagiging kalabaw ko na araw-araw nagtatrabaho gamit ang malaki kong sweldo para lang buhayin ang buong pamilya mo? Bago pa man makasagot si Danilo, si Mama Teresita na umuungol sa sofa ay hindi na nakapagpigil. Hawak ang namamagang pisngi. Garalgal ngunit matinis siyang sumigaw. Dan, bakit mo pa kinakausap yan? Palayasin mo na. Isa lang naman siyang manager sa BPO pero kung makaasta sa bahay na to parang reyna. Kung hindi dahil sa ating mga dimakulangan. Sino ba siya? Hiwalayan? Sige, iwan niya ang ipon. At itong kondo, pag-aari ito ng pamilya natin. Ibang tao siya, kahit isang butil ng alikabok walang maiuuwi ang babaeng yan. Malamig kong tinignan ang mukhang pera at sakim na mukha ni Mama Teresita at nakaramdam ako ng matinding pagduwal. Heto ang pamilyang pinagpilitan kong pasukin, kahit pakapalit ng pagsuway ko sa mga magulang ko. Noon, akala ko si Danilo ay maasikaso, mature, at maaasahan. Pero pagkatapos naming ikasal, lumabas ang likas niyang pagiging makasarili at ang pagiging sunod-sunuran sa kanyang nanay. Para masuportahan ang tamad niyang kapatid na si Paulo, palihim na ibinibigay ni Danilo ang kanyang ATM card buwan-buwan kay Mama Teresita gamit ang palusot na, panganay ako, obligasyon kong tulungan ang pamilya. Samantalang ang buwanang hulog sa kondo namin sa BGC, ang car loan, lahat ng gasto sa bata, at pati kuryente at tubig, lahat iyon ay kinukuha sa sweldo ko. Pag-aari ng pamilya nila, humakbang ako palapit kay Mama Teresita. Kahit buhat ko ang anak ko, ang aura ko ay naging dahilan para mapaurong siya sa sofa. Mama Teresita, makinig kayong mabuti. Ang condo unit na ito, bago kami ikasal, ay binili ng mga magulang ko ng buo in cash. Sa titulo, pangalan ko lang ang nakalagay, Ana. Isa itong prenuptial asset o pag-aari ko bago pa kami ikasal. At wala itong kinalaman sa pamilyang di makulangan ninyo. Tungkol sa ipon, buong sweldo ko ang bumubuhay sa pamilyang ito, habang ang pera ni Danilo ay napupunta sa bulsa nyo. Kung susumahin, kayong mga di makulangan ang dapat lumabas dito ng walang dala. Pagkarinig sa salitang pag-aari bago ikasal, nagbago ang mukha ni Papa Nestor na kanina patahimik. Tinanggal niya ang sigarilyo sa bibig niya, at sa kanyang malabong mata ay may dumaan na mapanlinlang na kislap. Nagsalita siya sa mababang boses. Ana, hindi magandang magsalita ng ganyan. Kahit pamilya mo ang bumili ng kondo, sa 3 taon ninyong kasal, si Danilo rin ang nagsilbing haligi ng bahay na ito. Sa anong okasyon ng pamilya natin na hindi ka namin isinama? Tapos ngayon sasabihin mong sayo lang ito? Hindi ba masyado kang madamot? Hindi mo ba tinuturing na kapamilya si Danilo? Gaya ng inaasahan sa isang matandang tuso, nagsimula siyang gamitin ang emosyonal na manipulasyon at utang na loob card para guluhin ang batas ng personal kong ari-arian at palipasin itong conjugal property.
Kaya nga Ate Ana, hinampas ni Paulo ang mesa bilang pagsuporta sa ama. Sa mga mata niya ay may kaba dahil naapektuhan ang kanyang interes. Kung sayo ang kondo na to, paano na ang kasal ko? Nangako si mama sa akin na kapag nagpamamanhikan kami ngayong ika-6 ng buwan at kapag kinasal na kami, ibibigay niyo sa akin ang kondo na ito bilang wedding gift. Tapos kayo ni kuya ang bibili ng bago sa labas ng Maynila. Tapos ngayon mag-iinarte ka ng ganyan? Gusto mo ba akong mamatay? Ang mga sinabi ni Paulo ang mabilis na nagkumpirma sa lahat ng hinala ko nitong mga nakaraang buwan. Kaya pala nitong mga nakaraan, ay biglang naging mabait sa akin si Mama Teresita at laging sinasabi na lumalaki na ang bata at kailangan na naming lumipat sa mas malaking bahay at na si Danilo, bilang panganay, ay dapat maging mabuting ehemplo sa kapatid. Aba, ang buong pamilya pala nila ay may matagal ng maitim na plano sa likod ko, ang pilitin akong ibigay ang mamahaling kondo na regalo ng aking mga magulang para sa kasal ni Paulo, habang kami ni Danilo ay mababaon sa utang para bumili ng sinasabi nilang bagong bahay. Paolo, bakit mo pa siya kinakausap? Si Danilo, na nahubaran ng maskara ng pagiging palamunin, ay tuluyan ng nawalan ng kahihiyan. Hinatak niya si Paulo sa likuran niya at, habang nakaduro sa akin na may nakakatakot na tingin, ay sinabing, Ana, kung may natitira ka pang hiya sa sarili mo, huwag mo nang palakihin ang pagpalo ng nanay ko sa bata. Isang tsokolate lang yon. Kumain ang bata. Tapos, pinalo siya ng nanay ko para turuan ng disiplina. Ngayon, ilipat mo ang titulo ng kondo na ito sa pangalan ni Paulo. At kakalimutan ko ang nangyari ngayon. Kundi, kahit lumayas ka pa sa bahay na to, kaya kong sirain ang reputasyon mo sa kumpanya mo. Nakatingin sa lalaking ito na hindi lamang nabuhay sa pawis ko, kundi may kapal pa ng mukhang hingi ng ari-arian ko para sa kapatid niya, naramdaman kong gumuho ang buong mundo ko. Wala na siyang natitirang nikatiting na responsibilidad bilang asawa at ama. Ang nasa isip lang niya ay ang karangalan ng pamilyang di makulangan at ang kapatid niya. Habang kami ni Maya ay ginagawa lang nilang ATM machine at tuntungan para makamit ang mga gusto nila. Danilo, naghahanap ka pa rin ba ng palusot sa pagiging makasarili at pagiging inutil mo? Tinignan ko siya. Natuyo na ang mga luha sa mata ko. Naiwan na lamang ang walang hanggang panlalamig at pandidiri. Pinapaluhod mo ako. Pinapabigay mo ang kondo ko kay Paulo para lang masatisfy ang nakakatawang ego mo at ang tinatawag mong pagiging mabuting panganay? Kung gusto mo talagang maging mabuting anak at kuya, ngayon din, lumayas kayong lahat sa kondo ko kasama ng magagaling mong magulang at kapatid. Anang hayop ka. Nagdilim ang paningin ni Danilo at inamba ang kamay para kwelyuhan ako. Subukan mo akong hawakan. Walang takot akong humakbang paharap, nakatitig sa kanyang mga mata. Danilo, kapag hinawakan mo kahit isang hibla ng buhok ko, ngayon din ay tatawag ako sa pulis at magpapablotter para sa VAWC. Bagong taon ngayon, hindi lang kita mabibigyan ng magandang holiday sa selda, kundi sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ng tao sa gobyerno kung paano mo konsintihin ang nanay mo sa pambubugbog sa 3 taong gulang mong anak at kung paano mo piliting nakawin ang prenuptial property ng asawa mo. Nanigas sa ere ang kamay ni Danilo. Isa siyang taong sobrang pinapahalagahan ang reputasyon. Sa tagal ng pagtatrabaho niya sa gobyerno, pangalan niya ang pinaka-iniingatan niya. Tumama ng eksakto sa kahinaan niya ang mga salita ko. Namutla siya at namula. Nagngit-ngit ang mga ngipin, ngunit hindi niya naibaba ang kamay niya para saktan ako. Sige. Magaling. Napakagaling. Mariing kinagat ni Danilo ang kanyang labi at binawi ang kamay. Puno ng puot ang kanyang tingin. Ana, matapang ka ha, pero tandaan mo, hindi ikaw lang ang magdedesisyon sa annulment. Sa loob ng 3 taon, ni isang sentimo sa mga napundar ko hindi ka makakakuha. At asahan mong wala kang makukuhang child support sa batang palamunin na yan. Hindi ko kailangan ng madumi mong pera. Malamig kong sagot, saka ko iniyuko ang ulo at niyakap si Maya. Pagod nang umiyak ang bata, at ngayon ay humihikbi na lang habang nakasubsob sa leeg ko. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa akin. Huminga ako ng malalim at pagharap ko sa makasarili at walang pusong pamilyang ito, malinaw kong sinabi, Danilo, Papa Nestor, Mama Teresita, at ikaw Paolo, bibigyan ko kayo ng 10 minuto para kunin ang mga gamit nyo at lumayas sa kondo ko. Kung hindi, tatawagin ko ang guard at admin para ipakaladkad kayo palabas. Pagkasabi nito, hindi ko na sila nilingon pa. Tumalikod ako
At habang buhat si Maya ay naglakad ako papunta sa kwarto sa ikalawang palapag, iniiwan sa labas ng pinto ang magulong sitwasyon at walang hiyang pag-iilusyon ng pamilya Di Makulangan. Nang ilak ko ang pinto ng kwarto, rinig ko pa rin sa labas ang mga bulong-bulungan at sumpaan. Si Mama Teresita, habang umaarteng sumasakit ang dibdib, ay inuutusan sina Danilo at Paulo na hakutin ang mga handa sa sala, kasabay ng tunog ng mga nahuhulog at nababasag na gamit. Sa wakas, narinig ko ang malakas na pagbagsak ng front door. Nang tuluyan ng mabalot ng katahimikan ang sala, ako'y nanghihinang napaupo sa kama, yakap-yakap pa rin si Maya. Nakakubli ang bata sa aking mga bisig. Tumigil na siya sa pag-iyak, ngunit paminsan-minsan ay naghihikbi. Namamaga ng husto ang magkabilang pisngi niya, at ang mga pasa na gawa ng mga daliri ay nakakatakot tignan. Namumula ang mga mata na kumuha ako ng yelo sa maliit na ref. Binalot iyon sa tuwalya, at dahan-dahang idinampi sa kanyang mukha. Napangiwi si Maya sa sakit, ngunit masunurin siyang yumakap sa leeg ko at bumulong, "Mama, huwag ka na umiyak. Magpapakabait na po si Maya. Di na po ako kakain ng tsokolate." Nang marinig ang inosenteng sinabi ng anak ko, tuluyan nang bumuhos ang mga luha ko. Huminga ako ng malalim at mabilis na pinunasan ang mga ito. Hindi ito ang oras para maging mahina. Ang pamilyang ito sina Mama Teresita at ang iba pa ay hindi basta-basta susuko. Kinuha ko ang cellphone ko. Una, nagpadala ako ng mga litrato sa kaibigan kong pediatrician para makumpirma kung external lang ang pasa at walang pinsala sa eardrums ng bata. Pagkatapos, mabilis akong kumuha ng malinaw na litrato at video ng mukha ni Maya bilang ebidensya, tulad ng inaasahan ko. Noong 2 ng Enero, bago pa mag-alas 2 ng hapon, nag-umpisa nang mag-vibrate ng baliw ang cellphone ko sa bedside table. Nag-flash sa screen ang mga notifikasyon mula sa Messenger. Ang group chat ng Pamilya Di Makulangan, Pamilyang Di Makulangan Forever, ay nag-iingay na. Kasali sa GC na ito ang iba't ibang mga tita, tito, pinsan ng mga Di Makulangan, humigit kumulang 30 tao. Bihira akong mag-chat dito, ngunit ngayon, pagbukas ko, nakita kong binabaligtad na ako ni Mama Teresita. May ilang maiikling video sa GC. Sa isa, nakita si Mama Teresita na gulo-gulo ang buhok. Nakahiga sa kama sa isang murang inuupahang apartment ni Paulo. May mainit na compress sa mukha at humahagulgol. Sumunod ang ilang 60-second voice messages na nang i-play ko ay puro paninira sa akin, mga ninuno ng pamilyang Di Makulangan. 50 taon na akong nabubuhay. Pero hindi pa ako nakakita ng ganitong kasamang manugang. Nung bagong taon, nakita ko lang na nahulog ng apo ko yung tsokolate. At dahil nagmamalasakit ako sa kalusugan niya at kalinisan, pinagsabihan ko siya, "Aba, parang inulol na aso si Ana." Sinugod ako, ang sarili niyang biyenan, at binugbog ako sa sofa. 5 sampal. Umaalog na ang mga ngipin ko, hanggang ngayon masakit ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Matapos ang drama ni Mama Teresita, agad nagbuhos ng gasolina sa apoy si Danilo. Mga kagalang-galang naming tito at tita. Bilang anak, nabigo akong protektahan ng nanay ko. Ako ang may kasalanan sa pamilyang Di Makulangan. Si Ana, dahil mas malaki ang kinikita niya, lagi na lang kaming hinahamak ni Mama at Papa. Ngayong bagong taon, lumampas na siya sa limitasyon. Pinagbuhatan ng kamay ang biyenan niya at pinalayas kaming lahat sa bahay. Hindi pa man nagbubukas ang korte, nakikipag-anul na siya. Hindi deserve ng pamilya natin ang ganitong babae. Pagkatapos ng 2 mensaheng iyon, nagkagulo ang mga walang alam na kamag-anak sa GC na parang ginambalang pugad ng langgam at sinimulan akong husgahan. Unang sumigaw ang tita ni Danilo na si Tita Baby. "Ano yan? Manugang binubugbog ang biyenan? Tatamaan ka ng kidlat sa ginagawa mo. Ana, saan ka ba nag-aral? Kumita ka lang ng barya, lumaki na ulo mo. Lumuhod ka ngayon din sa harap ng Ate Teresita at humingi ng tawad, kundi kaming mga Di Makulangan ang dudura sa'yo." Sumunod si Tito Boy. "Danilo, ang ganyang walang kwentang asawa ay malas sa bahay. Nagwala pa noong bagong taon. Peste talaga. Makinig ka kay Tito, kapag hindi siya gumapang paluhod para humingi ng tawad, hiwalayan mo na yan." Nakatingin sa screen na puno ng nakakasuka at mapanirang mga salita, at pinapanood kung paano magpanggap na biktima at kawawa si Danilo sa GC, malamig akong ngumisi. Akala nila, sa paglalagay sa akin sa family tribunal at pagpapaulan ng pamamahiya gamit ang pressure ng mga nakakatanda,
ay magiging parang dati na naman akong susuko. Iyuyuko ang ulo para sa peace of mind at isusuko sa kanila ang kondo at pera ko. Sobrang mali sila. Hindi ako nag-aksaya ng laway na makipagsagutan sa kanila sa chat. Sa halip, binuksan ko ang application sa phone ko na nakakonekta sa CCTV sa sala. Dati ko pang nilagyan ng high quality na CCTV camera na may audio ang isang nakatagong sulok ng sala para mabantayan kung paano tinatrato ng yaya si Maya. Ang mga dimakulangan, sa sobrang taas ng tingin sa sarili, ay hindi kailanman napansin ang maliit at itim na kamera na ito. Mabilis kong kinut ang video clip ng umaga ng Enero 1. Sa video, malinaw na malinaw ang lahat. Kalmadong kinuha ni Maya ang tsokolate sa mesa. Si Mama Teresita, na may namumulang mukha sa galit, ay nilapitan siya, nagbubunganga ng palamunin, batang yagit, at sa kabuong lakas na pinakawalan ang pak! Pak! Dalawang malakas na sampal sa 3 taong gulang na bata, dahilan para tumilapon ito. Sumunod ang reaksyon ko, pati na ang pagpasok ni Danilo, ang kawalan niya ng paki sa umiiyak niyang anak, ang emosyonal na pangbablackmail niya sa akin, at ang walang hiyang pagtatangka nilang agawin ng kondo para sa kapatid niya. Lahat ay nakuha ng malinaw. Ipinadala ko ang 5 minutong video na walang anumang edit, diretso sa Family GC. Kaagad pagkatapos nito, isinunod ko ang mga litrato ng pasa at pamamaga sa mukha ni Maya, pati ang reseta at medical certificate galing sa pediatrician. Pagkapadala ng video at mga litrato, ang maingay at aktibong family chat ay biglang napuno ng patay na katahimikan. Ang tita na kanina lang ay sumisigaw na paluhurin ako ay biglang tumahimik. Ang tito na nagle-lecture sa akin ay biglang nawala. Sa malinaw na video, ang malupit at mapagkunwaring mukha ni Mama Teresita at ang kalupitan niya sa 3 taong gulang niyang apo ay naging sampal sa mukha ng bawat kamag-anak ng mga dimakulangan na basta na lang sumakay sa issue. Pagkalipas ng 2 minuto, nag-type ako ng isang mensahe sa GC. Mga kagalang-galang kong tito at tita, tignan ninyong mabuti. Heto ang magaling ninyong biyenan na ayon sa inyo ay nagmamalasakit sa kalinisan at mahal ang apo niya. Sinampal niya ng 2 beses ang 3 taong gulang kong anak at tinawag na palamunin. Ako, bilang ina, ay gumanti ng 5 at sa tingin ko kulang pa iyon. Tungkol sa sinasabi ni Danilo na pagpapalayas, malinaw sa video, gustong nakawin ng pamilyang dimakulangan ang kondo ko na regalo ng magulang ko para gamitin sa kasal ni Paulo at pinipilit pa akong lumuhod. Ngayong bagong taon, kayo ang humusga kung sino ang totoong nakakahiya. At isa pa, Danilo, ang annulment at VAWC case papers ay inihahanda na ng abogado ko. Hindi na natin kailangang maghintay ng matagal. Magkikita tayo sa korte. Pagkapadala ko ng mensaheng ito, hindi ko na sila binigyan ng pagkakataong sumagot o magpaliwanag. Nag-leave agad ako sa tinatawag nilang Pamilyang Dimakulangan Forever na GC at blinok ang lahat ng numero ng mga tita, tito, at iba pang kamag-anak na mahilig mang ialam. Wala pang ilang minuto. Nagring na parang baliw ang phone ko. Tumatawag si Danilo. Nang sagutin ko, bago pa ako makapagsalita, narinig ko na ang galit na galit at halos inuulol na sigaw ni Danilo. Ana, sira na ba ulo mo? Bakit mo sinend yung video sa GC? Alam mo ba kung ano na ang tingin sa akin nila tito at tita ngayon? Tinapakan mo ang karangalan ng pamilya namin. Karangalan? May karangalan ba ang pamilyang dimakulangan? Malamig kong tawa, mahigpit na nakahawak sa phone hanggang sa mamuti ang mga buko ng daliri ko. Pero nakakatakot ang pagiging kalmado ng boses ko. Danilo, nung binabaligtad ako ng nanay mo sa GC, nakisakay ka pa, di ba? Ngayon naalala mo ang karangalan? Sasabihin ko sa'yo, simula pa lang to. Para sa lahat ng ginawa mo at ng nanay mo sa anak ko, pagbabayarin ko kayo hanggang sa huling sentimo sa korte. Ana, wag mong palakihin to. Sa wakas, narinig ko ang takot sa boses ni Danilo. Agad niyang binabaan ang boses niya. Sinusubukan akong bilihan ng pabor. Anong mapapala mo dito? Kung ipipilit mo sa korte, makakasama sa paglaki ni Maya ang broken family. Burahin mo na yung video sa GC. Kung buburahin mo, pag-uusapan natin ulit yung tungkol sa kondo. Kakausapin ko si Mama. Sige, hindi muna natin ibibigay kay Paulo ang kondo mo ngayong taon. Okay na ba yon? Nang marinig ko siya na kahit sa ganitong sitwasyon, tinitimbang pa rin ang pakinabang niya at kinakausap ako na parang may utang na loob pa ako sa kanya, nakaramdam ako ng matinding pandidiri. Ang lalaking ito
ay makasarili hanggang sa buto. Mula pa simula, hindi man lang niya kinamusta si Maya o nagpakita ng pagsisisi. Ang tanging paki niya ay ang sariling reputasyon niya at ang nalalabing karangalan ng pamilyang Dimakulangan. Wala na tayong pag-uusapan, Danilo. Idiniin ko bawat salita. Malamig na parang yelo ang boses ko. Hindi makukuha ng pamilya mo ang kondo na to. Kahit alikabok walang pupunta sa inyo. At tungkol sa'yo, hintayin mo na lang ang subpina mula sa abogado ko. Pagkatapos na noon, pinatayan ko siya ng telepono at nilagay ang numero niya sa blacklist. Pumasok ang sinag ng araw mula sa siwang ng kurtina at tumama sa mukha ni Maya na nakatulog na ng payapa pagkatapos kong gamutin ang mga pasa niya. Tinitignan ng anak ko, huminga ako ng malalim at naging matatag ang aking determinasyon. Hindi ako papatalo sa laban na ito. Kinaumagahan ng Enero 3, dinala ko si Maya sa emergency room ng ospital para sa full check-up at medico-legal. Kahit na tinignan na siya ng kaibigan kong doktor, kailangan ko ng opisyal na medical certificate na may selyo ng ospital. Ang doktor, nang makita ang pasa sa mukha ni Maya, ay napakunot noo at habang ginagamot ang bata ay seryosong sinabi, "Paano nangyari to? Malinaw na marka ito ng kamay ng matanda. Muntik na itong makaapekto sa pandinig ng bata. Ibibigay ko sa inyo ang medico-legal na magagamit nyo para sa pulis o VAWC desk." Hawak ang kopya ng MedCert. Mahigpit ko itong kinuyom. Halos bumaon ang mga kuko ko sa balat. Nakasulat doon, "Soft tissue contusion on the face, facial trauma." Ito ang regalong ibinigay ng mga Dimakulangan kay Maya para sa bagong taon. Kakalabas ko lang ng lobby ng ospital nang tumawag ang nanay ko. Garalgal at umiiyak ang boses niya. "Ana, anak, bakit kami blinak ni Danilo? At saka, pumunta kami ng papa mo sa bangko kanina. At nalaman namin na yung time deposit na 1 million pesos na nakapangalan kay papa mo nung kinasal kayo. Biglang nilock at withdraw ni Danilo gamit ang Special Power of Attorney, SPA, tapos dineclare na lost passbook. Retirement fund namin yun ng papa mo, na tinabi namin para sa inyo ni Maya in case of emergency." Isang malaking apoy ng galit ang sumiklab sa dibdib ko. "Danilo, ang bilis at ang lupit mo talaga. Dahil isa akong corporate lawyer sa isang multinational company, mabusisi ako sa mga ari-arian at batas. Pero sa mga taong mag-asawa kami, dahil nagtatrabaho si Danilo sa isang ahensya ng gobyerno at madalas asikasuhin ang mga transaksyon, para mas madali, pinayagan ko talaga siyang hawakan ng ilang pinansyal na aspeto namin at ang retirement fund ng magulang ko. May kopya siya ng IDs ng magulang ko at may hawak na SPA. Wala sa hinagap ko na sa ikalawang araw pa lang ng bagong taon, kung kailan kakaunti lang ang bukas na bangko, gagamitin niya ang proseso para nakawin ang pera ng mga magulang ko. Pinakalma ko ang nanay ko at agad tinawagan ang college best friend kong si attorney, Sarah, na ngayon ay isa sa mga pinakamagaling na family and annulment lawyer sa syudad. "Ana, huwag kang magpanik." Kalmado ang boses ni Sarah. Ang ginagawa ni Danilo ay tinatawag na malicious concealment ng conjugal at prenuptial assets. Isend mo sa akin ang CCTV video at ang medico-legal ng bata. This is a clear case of VAWC, Violence Against Women and Children, RA 9262 Economic Abuse and Physical Abuse. Sa korte, wasak siya. Agad akong mag-file ng Temporary Protection Order, TPO, at Asset Freeze Injunction. I-freeze natin lahat ng bank accounts niya at bawat sentimo na palihim niyang nilipat sa pamilya niya. Wala pang kalahating oras matapos kong kausapin si Sarah, nakatanggap ako ng message request sa Messenger mula sa isang unknown number. Nakasulat, "Ana, kung matapang ka, magkasuhan tayo. Tignan natin kung sino ang maiiwang walang-wala." Inaccept ko ang request. Bago pa ako makapag-type, sunod-sunod na pumasok ang kanyang mga mensahe. "Ana, huwag mong isiping ikaw lang ang may alam sa batas. Yung 1 milyon, kusang ibinigay ng biyenan ko sa pamilya namin bilang regalo. Conjugal property yon. Ako, bilang asawa, ay may karapatang isecure yon. At ang kondo mo, kahit nakapangalan sa'yo, sa loob ng 3 taon, ang mga kuryente, association dues, at ilang major repairs ay binayaran galing sa sweldo ko. May resibo ako. Sa batas, ito ay tinatawag na conjugal improvement. Kapag nagpaanul tayo, may karapatan ako sa kalahati ng halaga ng kondo na yan. O di kaya bayaran mo ako ng 1/2 milyon. Kung hindi,
Hindi lang ako hindi pipirma sa papel, lalabanan pa kita hanggang sa kunin ko ang full custody ni Maya. Nakatingin sa mga linyang ito na puno ng tuso at pagmamayabang. Halos makita ko ang mukha ni Danilo. Nakatago sa maliit at murang apartment ni Paulo, kasama sina Papa Nestor at Mama Teresita. Ngumingisi at nag-iisip na nahanap na niya ang kahinaan ko. Akala niya, sa pananakot niya ng conjugal improvements, makakakagat siya ng malaking pera mula sa akin. Danilo, kalmado kong tinipe ang sagot ko. Walang anumang emosyon. Nakalimutan mo na yata na sa loob ng 3 taon, ang mga bank transfers at records ko sa panggastos natin ay 5 beses na mas malaki kaysa sayo. Bawat sentimong binigay mo sa nanay mong si Teresita ay pagnanakaw mula sa conjugal fund natin papunta sa bulsa nila. Akala mo magaling kang magtago. May e-receipts ako ng lahat ng palihim na transfers mo kay Paulo at Teresita. Ang total ay aabot sa higit 1 milyong piso. Ikaw ang naunang magnakaw sa ari-arian natin at kumonsinti sa pang-aabuso sa sarili mong anak. Tuturuan ka ng batas ng leksyon. Matagal na nag-blink ang typing. Indicator. Tila nagulat si Danilo na handa ako. Ilang segundo pa, nagpadala siya ng panibagong nakakagalit na text. Ana, wag mo akong takutin, sabi ni Papa. Kung ipipilit mo yan, susugod siya bukas sa opisina mo sa BGC. May dalang placard na nagsasabing binubugbog mo ang biyenan mo. Tignan natin kung manatili ka pa bilang direktor sa kumpanya nyo. Sige, pumunta sila. Malamig akong tumawa at pinindot ang voice message button. Danilo, sabihin mo kay Papa Nestor na ang security system ng building namin sa BGC ay konektado diretso sa PNP precinct. Kapag pumunta siya diyan na may dalang placard, kakasuhan ko siya ng grave defamation, scandal, at trespassing. At tungkol sa 1 milyon ng parents ko, diretsahan kong sasabihin sa'yo nag-file na kahapon ang tatay ko ng revocation of SPA sa head office ng bangko, yung asset freeze order mula kay attorney. Sara ay maipapadala sa lahat ng branch ng bangko mamayang hapon. Gusto mong nakawin ang retirement ng magulang ko? Baka sa susunod na buhay. Pagkatapos masend ng voice message, tuluyan ko nang pinutol ang komunikasyon sa kanya. 3:00 ng hapon, dumating ang magandang balita mula kay attorney Sara. Mabilis kumilos ang korte, family, court. Dahil sa mabigat na ebidensya ng pang-aabuso, vowsy, at pagnanakaw, agad na aprubahan ang TPO at asset freeze order. Ang mga personal bank accounts ni Danilo, GCash, Paymaya, at ang sikreto niyang savings account ay sabay-sabay na na-freeze ng bangko. Wala pang 5 minuto, nag-umpisa na namang mag-ring ang phone ko. 3 beses ko itong ni-reject. Nagsimula siyang mag-text. Sa mga mensahe niya, nawala na ang angas, napalitan ito ng matinding desperasyon. Ana, nabaliw ka na ba? Na-freeze ang accounts ko. Kailangan ko ng pera bukas para sa pamamanhikan ni Paulo. Sagot sa kasal namin yung 500,000 pesos na idedeposito ko sana. Na-freeze mo lahat. Saan ako kukuha ng pera? Gusto mo bang patayin ang pamilya namin? Ana, napakasama mong babae. I-unfreeze mo to ngayon din. Nakatingin sa mga hysterical na text sa screen ko, nakatayo ako sa balkonahe, tinatanaw ang malamig ngunit maliwanag na sikat ng araw at nakaramdam ako ng matinding ginhawa. Gusto ng pamilya di makulangan na gamitin ang dugo ng anak ko at ang pera ng magulang ko para makapagpakasal ng magarbo si Paulo? Pwes, sisiguraduhin kong sa mismong araw ng pamamanhikan nila ngayong January 6, sa harap ng maraming tao, tuluyan silang mapapahiya. Ika, 6 ng Enero. Ang araw na dapat sana'y pamamanhikan ni Paulo. Pero maaga pa lang, ang buong pamilya ng asawa ko, kasama si Danilo, ay maayos na nakapila sa labas ng parking slot ng kondo ko. Sa pagkakataong ito, wala na sa kanila ang naunang kayabangan. Bagkus, mukha silang namatayan, at mababasa sa mga mata nila ang matinding takot at pangangamba. Pagkakita pa lang ni Danilo sa akin, bitbit si Maya pababa para mamasyal. Tumakbo siya sa akin at literal na lumuhod sa sahig, sa mismong tapat ng pinto ng sasakyan ko. Namumula ang mga mata niya, gulo-gulo ang buhok, wala na ang bakas ng pagiging isang respetadong opisyal ng gobyerno. Nanginginig ang boses niya sa pagmamakaawa. Ana, mahal ko, ako ang may kasalanan sa lahat. Nakikiusap ako, tanggalin mo na yung freeze sa account ko, parang awa mo na. Mamayang tanghali na ang meeting namin sa pamilya ni Yasi sa restaurant. Inaasahan nilang ibibigay na natin ang 500,000 para sa kasal. Nandoon na ang mga kamag-anak nila. Kapag hindi kami nakapagbigay ng pera, sira na ang buhay ni Paulo.
Bago pa ako makasagot, lumapit na rin si Mama Teresita na paika-ika, ang pamumula sa kanyang mukha ay napalitan ng mga itim na pasa. Wala na ang bakas ng autoridad na ginamit niya noong bagong taon para sampalin ang anak ko. Pinunasan niya ang kanyang luha at akmang luluhod. Ana? Anak? Humihingi ng tawad si Mama. Nung bagong taon, nasiraan lang ng bait itong matandang to. Hindi ko dapat sinampal si Maya. Pero walang kasalanan si Paulo. Buntis ang babaeng yon. Kapag hindi kami nakapagbigay ng pera ngayon, pupunta siya sa klinika para magpa-abort at hihiwalayan na si Paulo. Isa ka ring ina, may konsensya ka bang panoorin na hindi na isilang ang magiging apo ng mga dimakulangan? Sa pagharap sa inihandang teleseryeng ito, wala akong naramdaman kundi ang kagustuhang tumawa. Walang kasalanan si Paulo? Malamig kong tinignan si Mama Teresita, mas hinigpitan ang yakap ko kay Maya para hindi makalapit ang mga dimakulangan. Mama Teresita, nagka-amnesia na ba kayo? Nung bagong taon, nakatayo lang sa tabi si Paulo, kumakain ng binili ko, gumagamit ng mga gamit na pinaghirapan ko, at sa likod ko pa nagsabing ang anak ko ang sumira sa buhay niya dahil sa isang tsokolate. Tapos ngayon na wala siyang pera pang pamamanhikan, bigla niya akong naaalala? Ano nga ba ulit ang tawag ninyo sa akin? Malas? Ate, parang awa mo na. Hindi na rin nakapagpigil si Paulo. Namumula na siya. Sa sobrang desperasyon ay nagpapadyak siya. Nakikiusap ako, ate. Kung palalampasin mo si kuya ngayon at hahayaan kaming ma-withdraw yung 500K, ipinapangako ko, pagkatapos ng kasal, kikilalanin kitang Diyos. Kaligayahan ko na, to habang buhay. Gusto mo bang masira ang lahat? Anong pakialam ko sa kaligayahan mo habang buhay? May diin kong sabi. Parang patalim ang tingin ko sa kanila. Paolo, sa 500,000 na nasa account ng kuya mo, 300,000 doon ay ang year-end bonus ko na palihim niyang inilipat mula sa joint account namin. Pera ko yon na pinagpawisan ko. Bakit ko ibibigay sa kasal mo? At ang natitira doon ay solidong ebidensya ng pagnanakaw ng asawa ko. Naka-freeze yan by court order. Walang sino man ang pwedeng gumalaw niyan. Si Papa Nestor, na nakatayo sa likod, ay kanina pa madilim ang mukha, pinipilit na panatilihin ang dignidad ng pagiging nakatatanda. Nang makita niyang hindi ako natitinag, hindi na siya nakapagpigil, pumadyak at nagbanta sa mababang boses. Ana, huwag kang matigas ang ulo. Kapitan ng barangay ang tatay ng mapapangasawa ni Paulo. Kapag pinalaki mo ito at napahiya ang mga dimakulangan sa restaurant, hindi rin magiging maganda ang buhay mo. Pwes tignan natin kung kaninong buhay ang hindi magiging maganda. Hindi na ako nag-aksaya pa ng kahit isang segundo sa kanila. Sumakay ako sa sasakyan ko kasama si Maya, inilak ang pinto, umandar, ibinuga ang maitim na usok mula sa tambutsyo, at iniwan ang mga iyak at desperasyon nila sa likod. Pasado 11:30, nakaupo ako sa opisina ni attorney. Sara, umiinom ng mainit na kape, at binabasa ang pinakabagong audit ng mga ari-arian namin. Biglang nagring ng malakas ang phone ko. Unknown local number. Pagkasagot ko, hindi boses ni Danilo ang narinig ko, kundi iyak at galit na tili ng isang batang babae. Sa background, dinig ang ingay ng mga nababasag na pinggan at baso. Ikaw ba si Ana? Anong karapatan mong i-freeze ang account ni Danilo? Napakasama mong babae. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Si Paulo at pamilya niya. Kahit 10,000 pesos hindi makapag-abot. Tinangkapang lokohin ng parents ko gamit ang naka-freeze na ATM. Itinaob na ng tatay ko ang mesa. Wala talagang kwenta at bayag si Paulo. Ang buong pamilya niya nakasandal lang sa pera ng asawa ng kuya niya. Tapos ngayon na wala na kayong makuhanan ng pera, inilabas niyo ang totoong kulay niyo. Sinasabi ko sa inyo, walang kasal na magaganap. Ipapalaglag ko ang batang ito ngayon din. Maghintay kayong mga dimakulangan na maputol ang lahi ninyo. Tut! 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 Ibinagsak ang telepono. Nakatingin sa screen, nagkatinginan kami ni Sarah. Hindi napigilan ni Sarah at natawa siya. Ana, mukhang hindi na natin kailangang gumawa ng kahit ano. Ang pamilyang dimakulangan mismo ang sumira sa sarili nila. Tulad ng inaasahan ni Sarah, pagkagat ng 2:00 ng hapon, sumabog sa text messages at blocked notifs mula kay Danilo ang phone ko. Mula sa galit, ang tono niya ngayon ay pagkabaliw at pagkabigo. Ana, masaya ka na ba? Ha? Si Yasi, nagpa-abort na!
Ang tatay niya gusto pang paimbestigahan yung maliit na negosyo ni Paulo sa barangay. Ang nanay ko, dahil sa sobrang stress at hiya sa restaurant, inatake at na-stroke. Nasa ICU ngayon sa public hospital. Nagbugbugan si Papa at Paulo sa pasilyo ng ospital. Sinisisi ni Paulo si Papa dahil hindi daw nakagawa ng paraan at sinisisi ni Papa si Paulo dahil nakahanap ng demonyong babae. Ana, ito ba ang gusto mong mangyari? Tuluyan mo nang winasak ang pamilya namin. Nakatingin sa mga mensaheng iyon, pakiramdam ko ay isang kalmadong lawa. Hindi ako ang sumira sa pamilyang di makulangan. Ang sumira sa kanila ay ang sarili nilang kakapalan ng mukha, kasakiman, ang mababang pagtingin sa mga babae, at ang walang hanggang karuwagan, at pagkonsinti ni Danilo sa nanay niya. Kung hindi ba sinampal ni Mama Teresita ang 3 taong gulang kong anak noong bagong taon dahil lang sa tsokolate, kung may kahit konting bayag lang si Danilo bilang asawa at ama para protektahan ang anak niya kaysa pagtangkaang nakawin ng kondo ko. Kung hindi ba sila naging ganid para gamitin ang pawis ko sa pagpapakasal ni Paulo, aabot ba sila sa ganitong nakakahiyang pagtatapos kung saan iniwan sila ng lahat at nagkawatak-watak ang pamilya, sanhi at bunga. Patas lang ang mundo. Itinaob ko ang cellphone ko at tinignan si Maya na tahimik na nagkukulay sa tabi ko. Halos wala na ang pasa sa mukha niya. Simula sa araw na ito, ang mapagsamantalang pamilyang di makulangan ay hinding-hindi na makakapanakit sa anak ko. 3 buwan ang nakalipas. Ang unang araw ng pagdinig. Ang kaso ng annulment of marriage at VAWC na sinimulan ng isang tsokolate noong bagong taon ay sa wakas umabot na sa hatol ng korte. Walang tao sa public gallery. Wala na ang mga tsismosang tito at tita ng mga di makulangan na mahilig magsama-sama para manghusga at magpanggap na banal. Si Danilo, na nakaupo sa defendant's desk, ay bagsak ang balikat sa kanyang lumang suit. Maitim ang ilalim ng kanyang mga mata at blanko ang tingin. Wala na ang dating kagalang-galang na opisyal. Sa loob ng 3 buwan, dinaanan ng matinding tsunami ang mga dimakulangan. Si Mama Teresita, nabuhay nga mula sa stroke pero naging paralisado ang kalahati ng katawan. Nakahiga siya sa bahay, nangangailangan ng mamahaling gamot at 24-hour na pag-aalaga. Si Paulo, matapos iwan ni Yasi at magkagulo sa restaurant, ay nalulong sa utang sa mga 5,006 at Bombay, hanggang sa napilitang tumakas pa probinsya para magtago sa mga inutangan. At si Papa Nestor, para mabayaran ang utang ng bunsong anak at pambili ng gamot ng asawa, ay napilitang ibenta ng palugi ang lumang bahay nila sa probinsya. Ngayon, umuupa na lang sila ng maliit at basang kwarto sa squatters area. Ang tinatawag nilang karangalan at tradisyon ng pamilya ay matagal nang nabaon sa putik dahil sa realidad. Ayon sa mga nabanggit, ang nasasakdal na si Danilo di Makulangan sa panahon ng kasal ay malisyosong nagtago at nag-block ng pondo ng magulang ng nagrereklamo at palihim na inilipat ang conjugal funds na umaabot sa 1.5 million pesos sa kanyang ina at kapatid nang walang pahintulot. Dagdag pa rito, batay sa CCTV footage at medico-legal report na isinumite ng nagrereklamo, Ana, ang pananakit ng ina ng nasasakdal sa 3 taong gulang na bata ay pasok bilang physical abuse sa ilalim ng RA 9262. Ang kabiguan ng nasasakdal na protektahan at suportahan ang biktima ay malinaw na paglabag. Ipinapababa ng korte ang sumusunod na hatol. Ang seryosong boses ng judge ay umalingaw-ngaw sa tahimik na korte. Bawat salita ay parang mabigat na martilyong ibinabaon sa likod ni Danilo. Una, pinagbibigyan ang petisyon ng complainant na si Ana para sa nullity of marriage at permanent protection order laban kay Danilo di Makulangan. Pangalawa, ang sole custody ng batang si Maya ay ibinibigay kay Ana, inaatasan ang nasasakdal na magbigay ng buwanang child support na hindi bababa sa 30,000 pesos hanggang ang bata ay sumapit sa edad na 18. Pangatlo, ang lahat ng prenuptial assets ng complainant, kasama ang condominium unit sa BGC, ay mananatili sa kanyang eksklusibong pagmamay-ari. Ibinabasura ang claim ng nasasakdal para sa conjugal improvements. Pang-apat, inaatasan si Danilo di Makulangan na bayaran ang complainant ng 70% ng ninakaw na 1.5 million pesos mula sa conjugal fund sa loob ng 15 araw pagkatapos maging pinal ang desisyon na ito. Hindi ako papayag, hindi ito makatarungan. Bago pa matapos ang hatol, parang asong naapakan ang buntot, biglang tumayo si Danilo mula sa upuan niya.
Mahigpit niyang hinawakan ang mesa. Namumula ang mga mata niya sa galit at matinding desperasyon. Dinuro niya ako at sumigaw. Ana, gusto mo ba talaga akong mamatay? Paralisado ang nanay ko. Baon sa utang ang kapatid ko. Naka-freeze ang sweldo ko ng 3 buwan. Sa trabaho, dahil sa iskandalong ito, na-demote ako at binawasan ng sahod. Hindi na nga sapat pambili ng gamot ni mama ang kinikita ko. Tapos ngayon, hinihingian mo pa ako ng mahigit 1 milyon at sustento? Gusto mo ba akong magpakamatay? Kalmado akong nakaupo sa pwesto ng complainant, hindi man lang nag-abalang tumayo. Lumingon ako at tinignan siya ng malamig na tingin, parang isang estranghero, parang basura. Danilo, dahan-dahan kong simula. Hindi malakas ang boses ko, pero sa katahimikan ng korte, malinaw itong dinig ng lahat. Karapatan mong mamatay, pero obligasyon mong ibalik ang pera ko. Nung patago mong inililipat ang pera natin, ang ipon natin para bayaran ang mga utang ni Paulo, naisip mo ba kung paano kami mabubuhay ng anak mo? Nung bagong taon, nang sampalin ng nanay mo ang 3 taong gulang mong anak dahil lang sa tsokolate, habang nakatayo ka lang, pinapanood kami, at pinipilit pa akong lumuhod. Naisip mo ba na iyon ay parang pagpatay na rin sa akin? Aksidente lang yon. Nagpadalos-dalos lang si mama. Nanginginig ang boses ni Danilo, at sa wakas ay tumulo ang kanyang mga luha. Tila naubos ang lahat ng lakas niya. Bumagsak siya sa upuan, desperadong bumubulong. Ana, 3 taon tayong nagsama. Anak ko si Maya. Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Nakikiusap ako. Maawa ka. Patawarin mo na yung pera. Malamig akong ngumisi. Hindi tinatago ang aking pang-uuyam. Danilo, nung kinunsinti mo ang kasakiman ng pamilya mo para nakawin ang kondo ko para sa kasal ng kapatid mo, dapat inasahan mo na ang ganitong dulo. Hindi ako ang sumira sa buhay mo. Ang walang lunas mong pagiging sunod-sunuran sa nanay mo. At ang pagiging makasarili mo ang sumira dito. Ang perang yon, kahit isang kusing, hindi pwedeng magkulang. Ipapagbili ko ang sasakyan mo at gagamitin ang batas para piliting kunin yon sa savings mo. Mabilis na lumapit ang mga bailiff, hinawakan si Danilo na ngayon ay humahagulgol at gumuho na sa upuan at pilit siyang kinaladkad palabas ng korte. Nakatingin sa nakakaawa niyang likuran na papalayo, huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko, ang malaking batong nakadagan sa dibdib ko sa loob ng 3 taon ay tuluyan ng nadurog at naging alikabok. Paglabas ko ng Hall of Justice, nakita ko ang sikat ng araw sa umaga na pumunit sa makapal na ulap, binabalot ang mga hagdanan ng mainit at matagal ko nang hindi nararamdamang liwanag. Ang nanay ko, hawak sa kamay si Maya, ay naghihintay sa akin sa lilim ng puno hindi kalayuan sa korte. Pagkakita sa akin, si Maya ay tumakbo na parang isang masayang ibon gamit ang matataba niyang binti at niyakap ang mga binti ko. Tumingala siya. Wala na ang bakas ng takot at pasa na nakita ko 3 buwan na ang nakakaraan. Ang malalaki niyang mata ay nakangiti, hugis kalahating buwan. Masaya at malakas ang boses niya. Mama, tapos na po work mo? Pwede na po tayo kumain ng strawberry cake sa Red Ribbon? Oo, hindi lang strawberry cake. Simula ngayon, araw-araw na magkasama si Mama at Maya. Nakangiti akong lumuhod at mahigpit na niyakap ang anak ko. Ang 5 sampal noong bagong taon ang sumira sa aking artipisyal at punong-puno ng parasitikong pagsasama sa asawa ko. At ang hatol ng korte ngayon ang tuluyang nagbukas ng pinto para sa akin at sa anak ko papunta sa isang bagong buhay. Wala nang biyenan na mababa ang tingin sa mga babae. Wala nang asawang palamunin na walang bayag. Wala nang kapatid na linta. Simula sa araw na ito, ang ari-arian ko, ang pagmamahal ko, ang lakas ko, at ang buhay ko ay para lang sa akin at sa kayamanang yakap-yakap ko ngayon na poprotektahan ko habang buhay. Mahaba pa ang lalakbayin namin at napakaliwanag ng araw. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko at nang hindi lumilingon sa nakaraan, naglakad ako pasulong, sasalubong sa liwanag ng araw.